aming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri at nagpasalamat sa inyo dahil kayo ang Diyos na hindi nagbabago sa aming mga buhay. Kayo ang Diyos na totoo, nagmamahal sa amin. Kayo ang Diyos na kailanman hindi kami pinabayaan. Panginoon, maraming salamat sa opportunity na to na binigay niyo sa amin na muli kami na naman po ay makalapit sa inyong trono sa pamamagitan ng gawain ito, Panginoon. Aming dalangin, Panginoon, na lahat ngayon na nanonood sa midweek service via live streaming, Panginoon, aming dalangin na patuloy niyong buksan ang kanilang mga puso at isipan. Nang sa ganun, Panginoon, ang mga salita niyo na kanilang maririnig sa gabing ito, maging makabuluhan ito sa bawat buhay ng tao, Panginoon. Kaya sa gabing ito, patuloy namin na pinagkatiwala sa inyo ang gawain ito, naway ikaw ang manguna sa amin, Panginoon. Ano man ngayon, Panginoon, ang mga bagay na ibig na hadlang sa aming paglapit sa inyo, ito'y aming winawaksi, ito'y aming sinusurindo sa inyo, Panginoon. At tulungan niyo po kami at patawarin niyo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang sa inyo, sa lahat ng aming mga pagkasala sa inyo, tumay sa isip, sa salita at sa gawa. Hayaan mo, Diyos, na ang gagamitin niyo, Panginoon, sa activity na ito, Panginoon, lalong-lalo na ang aming pastor. Patuloy niyo siya, Panginoon, nagabayan at ingatan. Double portion of anointing will be upon him in the name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Muli kami po ay magpapatuloy at inasahan namin, Panginoon, na ang inyong gabay at patnubay ang siyang manguna sa amin. Ito po nga mo samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Patawarin mo ako
puso ko ito, sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig ko. Panginoon Jesus, magaling ka. Panginoon Jesus, magaling ka. Panginoon Jesus, magaling ka. Nananayahan ko po ang bawat isa na tayo po'y pumikit at ipanalangin po natin ang ating mga kaloob. Amin naming banal, O Diyos, kami ay nagpupuri, Panginoon, dinadakila ka namin sa aming buhay, O Diyos, patunay na kayo, Panginoon, ay mabuti, Panginoon, sa amin pagdating sa pinansyal naming pamumuhay. Lord, salamat, Panginoon, sa patuloy na biyaya na pinagkakaloob mo sa aming buhay, sa negosyo, Panginoon, sa trabaho, Panginoon, sa anumang income, Panginoon, na meron, Panginoon, na kami, Panginoon, na bawat isa, Panginoon, na magkakapatid. Lord, hinahandog namin sa iyo, Panginoon, ng mga kaloob na to, Lord. Panginoon, kulang pa ito, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng iyong biyaya na pinagkakaloob. Lord, buong puso, Panginoon, na amin ito sa inyo, Panginoon, pinagkakaloob. Lord, nawa ito ay magamit, O Diyos, sa ikalalawak, Panginoon, ng iyong iglesia, Panginoon, sa iyong plano, Panginoon, sa aming bahay-sambahan. Lord, kayo ang manguna sa taong gagamitin niyo, Panginoon, upang humawak ng mga salaping ito. Lord, bigyan niyo siya ng katalinuhan, Panginoon, at ng wisdom, O Diyos, sa paghawak, Panginoon, at paggamit ito. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy na ginagamit mo kami, Panginoon, upang maging patunay, Panginoon, ng iyong kabutihan sa aming buhay. Lord, patuloy mo kaming pagpalain, Panginoon, at maging pagpapala, Panginoon, sa iyong iglesia. At Panginoon, anumang plano, Panginoon, anumang desire, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, na narito, Panginoon, ay maging ayon, Panginoon, sa iyong plano, Panginoon. Sa iyo namin binabalik ang pinakamataas na papuri, kayo ang Diyos na buhay, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Kumusta po kayo mga kapatid? Welcome po muli sa ating gawain at dalangin ko po na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Ligtas sa anumang uri ng sakit o karamdaman at pinagpala ng ating Panginoon. Ayan po, sa sandaling ito ay hiningi ko po ang inyong pakikinig at dalangin ko na mag-participate po tayo at mag-concentrate sa pakikinig ng salita ng Diyos para maunawaan po natin at may sagawa. So, ang ating pong papag-aralan ay patungkol po sa pagsunod kay Kristo Jesus. Ang title po ng ating papag-aralan ngayon ay What Does Following Christ Mean? Sa Luke chapter 9 verse 23 to 26, babasahin ko po sa Tagalog. Ito po ang sabi sa Tagalog. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Verse 24, ang naghahangad na magliligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit, ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin, ang magkakamit nito. Verse 25, ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang mapapahamak naman ay ang kanyang sarili. Verse 26, kapag ako at ang aking mga salita ay ikakahiya ni ninuman, ikakahiya rin niya o rin siya ng
anak ng tao, pagparito niya, nataglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. Okay mga kapatid, at sandali tayong manalangin. Salamat po Ama sa opportunity na ipinagalob niyo sa amin na mag-aral na inyong salita at pinag-welcome po namin ang inyong pagkilos, ang banal na Espiritu na siyang magtuturo sa amin. Kayo po, Panginoon, ang aming pinahintulutang kumilos sa sandaling ito. Dalangin po namin aming Ama na naman po ang aming mapakinggan. Tulungan niyo po kaming ito'y aming maisagawa sapagkat kayo po ang nagsabi sa inyong salita, mapalad ang mga taong nakikinig at nagsasagawa nito. At dalangin ko po ng bawat isang nakikinig ngayon ay mapalad sapagkat nakahanda po silang sundin anuman ang kanila pong narinig. Salamat po sa inyo ang papuri at pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. So ang ating pong pamagat mga kapatid ay what does following Christ mean? So anong ibig sabihin sa pagsunod kay Kristo Jesus? Okay. So sa ating panahon may mga factor para po hindi tayo makasunod. Ano-ano yung mga factor na nagpapapigil sa atin sa pagsunod kay Kristo Jesus? So ang unang-una nito mga kapatid, yung sarili natin. Yung sarili natin ang isang napakamakapangyarihan. Kapag sinabi natin, ayaw natin, ayaw natin. Ano pa? Yung ating pamilya. Isa sila sa factor kung bakit marami yung mga Christian hindi nakasunod totally kay Lord dahil sa kanilang pamilya. Paano na lang ang kanilang anak? Paano na lang ang kabuhayan nila? At isa pa, kaya sila hindi nakakasunod dahil sa trabaho. Yung may mga trabaho, ang hirap sumunod sa Panginoon. Kasi po ang pagsunod kay Lord mga kapatid, kailangan po nito ay total na surrender o total obedience. Susunod tayo kay Lord ng buong buo na wala pong anumang reservation. So mga kapatid, ang pagsunod sa Panginoong Jesucristo ay dapat 100%. Okay, pag-aralan po natin ngayon, what does following Christ mean? So number 1, following Christ means loving Him more than yourself. Ang pagsunod kay Kristo Jesus ay ang pagmamahal sa Kanya higit pa sa ating sarili. At ito naman ang sinabi ng Panginoon sa Kanyang utos na love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Ibig sabihin, mahalin natin ang Diyos higit sa lahat. Higit sa ating sarili, higit sa kaninumang tao, at higit sa anumang bagay. So, ang sabi sa ating text, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang sabi sa verse 24, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit, ang mawawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. So mga kapatid, ang sinabi ng ating Panginoon, ang sino mang nagnanais na sumunod sa Kanya, ay, ang sabi dito, kinakailangang itakwil ang kanyang sarili. So, ang pagtatakwil po sa sarili, katulad ng sa computer, i-delete. Dinidelete. Ang sabi ni Pablo sa kanyang salita, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in me. So, ang pagtatakwil sa ating sarili ay ang pagtatakwil sa anumang ating ambisyon, pangarap sa buhay na ito. Meron tayong mga sariling pangarap, meron tayong sariling mga ambisyon sa buhay na ito, meron tayong mga plano, mga kagustuhan na nagmumula sa ating sarili. Pero kung tayo ay sumunod sa Panginoon, kailangan itakwil natin ang ating mga ambisyon, pangarap sa buhay, at tayo ay sumunod kay Kristo Jesus. Sapagkat ang pagsunod sa Panginoon ay ang pagkakamit ng lahat ng bagay, pagkakamit ng kayamanan.
Katulad ng isang binatang mayaman na lumapit kay Kristo Jesus, nang sabi niya, paano magkamit ng buhay na walang hanggan? At sinabi ng Panginoon sa kanya, sinunod mo na ba ang kautusan? Ang sabi niya, mula pa ng pagkabata, sinunod ko na. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, okay, kung sinunod mo na ang kautusan, ibenta mo yung lahat mong ari-arian at ang pinagbilhan, ibigay mo sa mga dukha at sumunod ka sa akin. So bakit alam naman natin ang kwento na hindi sumunod sa Panginoon yung binatang mayaman? Sapagkat ubod siya ng yaman. Kaya nga po ang isang hadlang sa kanya, kung bakit hindi siya nakasunod, yung kanyang kayamanan. Pero kung tutusin mga kapatid, yung kayamanang nasa kanya, si Lord din ang nagbigay. So gusto niyang magkaroon ng eternal life. Pero ayaw niyang sumunod kay Kristo Jesus. So tandaan niyo mga kapatid, ang buhay na walang hanggan ay na kay Kristo Jesus. Kaya kung tayo ay sumunod sa Panginoon, tiyak yung buhay na walang hanggan ay ating makakamtan. Tapos, ang sabi pa rito ng ating Panginoon, hindi lang natin itakwil ang ating sarili. Ang sabi niya rito, pasanin araw-araw ang kanyang cross. Ano yung cross? Ang cross ay sumisimbolo o nagsisignify ng suffering. So, ang pagsunod sa Panginoon ay hindi madali. Mayroong paghihirap, mayroong kasakitan, mayroong mga pagsubok, maraming mga trials. So, ang pagsunod kay Kristo Jesus ay hindi po biro at hindi madali. Nakahanda kang magsakripisyo, nakahanda kang maghirap dahil sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kung inyong mapapansin mga kapatid, ang mga alagad na nagsisunod kay Kristo Jesus, katulad ni Pablo, si Pablo noong siya ay na-convert from Judaism to Christianity, si Pablo mga kapatid ay pinagtangkaang patayin ng dati niyang makasama. At siya po ay pinatakas lang para makatakas siya sa kamatayan. At si Pablo mismo ang nagsasabi na para siyang tupang kinakatay araw-araw. Ang ibig sabihin, si Pablo sa kanyang paglilingkod kay Lord ay may mga sufferings. At si Pablo mga kapatid ay mayroong daladalang sakit o karamdaman, physical. Pero hindi siya pinagaling ng Panginoon para hindi siya magmalaki. So may mga sufferings, may mga banta sa kanyang buhay, may mga pag-uusig na mararanasan. So hindi madali ang pagsunod kay Kristo Jesus. Bakit po? Kasi mismo ang ating Panginoong Jesucristo, hindi rin madali ang pagsunod niya sa kanyang Ama. Dahil siya ay nag-alay ng buhay, namatay sa krus, so hindi madali, mga kapatid. Pero noong sumunod ang ating Panginoong Jesucristo, itinaas siya ng ating Ama, itinanghal siya ng ating Ama, ipinromote siya ng kanyang Ama. So mga kapatid, sa pagsunod natin kay Kristo, may sufferings. O ang cross din naman ay sumisimbolo ng kamatayan. Kasi kapag nakapako ka sa cross, tiyak mamamatay ka. So tayo ay handang mamatay, ang mga followers ni Christ, handang mamatay, alang-alang kay Kristo at alang-alang sa Ebanghelyo. Bakit? Sa verse 24, ang sabi rito, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. So ibig sabihin, ang sino mang taong hindi sumunod sa Panginoon, ang ibig sabihin noon, gusto niyang iligtas niya ang kanyang buhay. Gusto niyang maligtas sa sufferings. Gusto niyang maligtas sa persecution. Gusto niyang maligtas sa pag-uusig. Pero ang sabi ng Panginoon, ang sino mang magligtas ng kanyang sarili. Ang ibig sabihin, ang sino mang mamuhay sa kanyang sarili na nagliligtas, na ang kanyang sarili ay ang kanyang minahal, ay hindi sa karapat-dapat sa Panginoon. At yun ang mga taong mawawala ng buhay. Sapagkat ang pagsunod natin kay Kristo Jesus ay ang buhay. Dapat si Kristo kasi ang ating buhay. Si Kristo ang lahat sa atin. Kapag si Kristo ay wala sa atin, wala tayong buhay. Ang ibig sabihin bang kapatid ng buhay? Buhay na walang hanggan. Buhay na ganap at kasiyasiya. So ang buhay na walang hanggan, ganap at kasiyasiya na kay Kristo Jesus. Sa pangkasalukuyan at sa panghinaharap. Kaya mga kapatid,
sa ating pagsunod sa ating Panginoon, kailangan buong buo sa ating puso, sa ating kalooban, ang pagsunod sa Diyos. At tayo nakahanda sa anumang mga consequences na ating pagsunod kay Lord, tayo nakahanda, anuman ang mangyayari, sapagkat alam natin ng ating sinusundan ay buhay, ay makapangyarihan, na kaya niya tayong buhayin at bigay ng buhay na walang hanggan, na nasa kanyang kayamanan na ating hinahanap. So mga kapatid, ito ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kapag nagbigay ka ng buhay kay Lord, magkakaroon ka ng tunay na buhay. Ang buhay na kasama si Kristo Jesus. Subalit kung hindi, mawawalan ka, mahihiwalay ka sa Panginoon at hindi ka magkakaroon ng buhay. Tunay na buhay. Kasi po ang tunay na buhay, mga kapatid, ay na kay Kristo. Kasi siya ang ating buhay. Siya ang buhay na walang hanggan. At siya ang atin pong eternal life. Ang sabi niya, I am the resurrection and the life. Ang sino mang nabubuhay na nanalig sa akin, bagamat mamamatay, sila ay mabubuhay na maguli. Kaya ito po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Okay. Following Christ, pangalawa, mga kapatid. Number 2, following Christ means loving Him more than material goods. Maraming mga tao sa panahon natin ngayon materialistic. Maraming mga tao sa panahon natin ngayon ay gustong mag-enjoy talaga sa buhay na ito. Maikot ang buong mundo, at mabili ang anumang gusto nilang bilhin. Kaya marami sa mga kababayan nating Pilipina nag-asawa ng mga foreigner, kahit mga matatanda na. Bakit? Kasi dahil sa tinatawag nating financial security. Para po ma-secure sila financially, sila po ay nag-asawa ng mga matatandang mga puti na kahit hindi nila mahal, pinakakasalan nila. Bakit? For financial security. Meron namang iba na kaya sila nag-asawa ng foreigner para makarating sila sa iba't ibang bansa. Pero sa totoo na lang noon, hindi naman nila mahal iyon. So ang kanilang hinahangad lang doon yung mga bagay na material. So, following Christ means loving Him more than material goods. Ang sabi sa verse 25 ng ating text, ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung mapapahamak naman ay ang kanyang sarili. Ang ibig sabihin, yung kanyang kaluluwa. Ano nga mapala sa isang tao kung siya ay makamtan niya lahat ng kayamanan? Kung magkaroon siya ng bilyong-bilyong salapi, kung magkaroon siya ng katanyagan, kung maikot man niya ang buong mundo, meron man siya ng lahat ng bagay na material, pero yung kanyang kaluluwa naman ay papunta sa impyerno. So, ano ang mapapalaan niya? Sapagkat ang buhay dito sa lupa, mga kapatid, maikli lang. Ang sabi ni James, ang buhay natin ito ay parang aso. Sa James chapter 4 verse 14, na ngayon ay nakikita, pagdakay nawawala. So, ang buhay sa lupa, napakaiksi. Sa Panginoon, ang buhay natin ay minuto lang. Ang buhay natin ay napakaikli. Kaya, kung ang buhay natin ito ay atin pong iginugugol, katulad ng halimbawa si Stephen Jobs, na siya po ang gumawa ng Apple. Yumaman po siya. Naikot po niya ang maraming bansa. Sumikat siya. Subalit, wala naman siyang relasyon sa Panginoon. So, tinan ninyo, kahit mayaman ka, kahit sikat ka, kahit marami ka ng bansa ang narating, anuman ang posisyon mo sa buhay, kung wala si Kristo sa iyo, ang tawag sa iyo ay pulubi. Ang tawag doon sa isang awitin ay pusong pulubi. Sapagkat yung ating mga tinatangkilik, isang araw, iiwanan natin. Yung mga bagay na ating na-achieve, iiwanan natin.
Yung ating pinag-aralan dito sa lupa, ano man ang natapos mo, mawawala yan, iiwanan natin. Ang manatili lang na hindi magwawakas ay ang mga salita ng Diyos na ating napag-aralan. Dahil ang sabi ng Panginoon, langit at lupa lilipas, pero ang aking mga salita ay hindi lilipas. So ang lahat ng mga nabubuhay sa salita ng Diyos, hindi lilipas. So mga kapatid, makamtan man natin ang yaman ng buong mundong ito, ang ating namang kaluluwa ay mapunta sa impyerno, ano ang saysay? Wala. Pangatlo at panghuli, mga kapatid, we are not ashamed because Christ is our treasure. Hindi tayo nahiya. Hindi natin ikinahiya si Kristo sapagkat siya ang ating kayamanan. Sa verse 26, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad at mga tagapakinig, ang sabi dito, kapag ako at ang aking mga salita ay ikakahiya ninuman, ikakahiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. So ang sabi ng Panginoon, kung ako ay inyong ikahiya, ikahiya ko rin kayo. Yan ang sabi ng ating Panginoon. So sa Biblia po, sino po ba yung nagkaila kay Jesus Christ? Hindi naman niya ikinahiya, kundi ipinagkaila, pero mas matindi yun. Kasi kasama niya ang Panginoon. Sino ang nagkaila sa Panginoon sa Kristo? Si Peter. 3 beses niyang ipinagkaila ang Panginoon. Na hindi ko kilala yan. Hindi ko kasama yan. Pero, mabuti na lang. At siya ay tinulungan ng Panginoon na makarecover. Kasi si Peter naman, nung tumilaok yung manok, naalala niya yung sinabi ng Panginoon, umiyak siya at nagsisisi. Mga kapatid, sa ating kapanahonan, paano ba natin ikinahiya ang ating Panginoong Jesucristo? So sa ating panahon, ikinahiya natin ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng ating pananahimik. Ni hindi tayo nagsasalita patungkol kay Kristo. Ni hindi tayo nagsasend ng mga messages patungkol kay Kristo. Ni wala sa bibig natin ang pangalan ni Kristo Jesus. Hindi katulad ng isang kilala ko na mistisong inchik, na kahit saan kami magpunta, kahit anong pagtitipon ang meron, hindi talaga mawawalay sa bibig niya ang pangalan ni Kristo Jesus. Hindi niya ikinahihiya. At actually, ipinagmamalaki pa. Kasi ang sabi ng Biblia, ang sino mang magmalaki ay walang iba, kundi ang ipagmalaki natin ang ating Panginoon. Sapagkat siya ang ating malilikha at siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Yun ang sabi ng Biblia. Kaya mga kapatid, sa halip na ating ikahiya ang Panginoon, ipagmalaki natin. Sa halip na ikahiya natin ang Panginoon, sabihin natin ang kanyang pag-ibig sa atin. Sa halip na ikahiya natin ang Panginoon, mag-share tayo ng salita ng Diyos sa magitan ng ating bibig, sa magitan ng social media. At kung ito'y ginagawa mo, ito isang palatandaan na ikaw ay mananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat ng pinagarian ng Panginoong Jesucristo, ang lahat ng pusong kanyang pinanahanan, ay ang bukang bibig. Walang iba kundi si Kristo. Kaya magdududa ka kung ang taong iyon na sinasabi natin Kristiyano, pero si Kristo ay hindi naririnig sa kanya, magduda ka, baka assuming Christian lang siya, pero si Kristo ay wala sa kanya. Kasi hindi naman lumalabas sa kanyang bibig. Tandaan niyo mga kapatid, kapag minamahal mo, sinasabi mo. Maraming mga binata na ang kanilang pinagmamalaki ang kanilang girlfriend. Bakit? Kasi na sa puso nila, mahal nila, kaya kanilang bukang bibig. Pero kung sasabihin natin, mahal natin ang Panginoong Jesucristo, kilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, pero hindi naman lumalabas sa ating bibig, totoo kaya na si Kristo ay nananahan sa atin? Totoo kaya na tayo mananampalataya? So mga kapatid, hindi natin ikinahihiya ang Panginoon, ang kanyang mga salita. Kaya pag nagsishare tayo ng salita ng Diyos, hindi tayo nahihiya.
Ngayon, bakit? Bakit ka mahihiya? Iyong ginagawa mo, hindi naman para sa iyo, para sa kanila. Kasi pag sila ay nanalig, o tumanggap at nanalig kay Kristo Jesus, magtatamo sila ng buhay na walang hanggan at kayamanang hindi nila pinaghirapan. So kapag tayo ay nagsishare ng Word of God o si Kristo ang ating itinataas o pinakilala sa mga tao, hindi tayo nahihiya. Dahil sinasabi natin ito sapagkat una, si Kristo ang laman ng ating puso. Naranasan natin ang kaligtasan na mula kay Kristo Jesus. Na-encounter natin sa buhay natin ang Panginoon. At kung ang Diyos, ang Panginoong Kristo ay nanahan sa puso mo, hindi pwedeng hindi mo ilabas sa iyong bibig o sa pamagitan ng social media ang ating Panginoong Kristo. So ito pa mga kapatid, ang sukatan. Ang patunay na ikaw ay isang Kristiyano, si Kristo ang siyang namumutawi sa iyong bibig. Ang salita ng Panginoon ang siyang namumutawi sa iyong bibig. Yan ang katibayan na si Kristo ay nananahan sa ating mga puso. Hindi natin siya ikinahihiya sapagkat kapag ikinahiya natin ang Panginoong Kristo, darating ang panahon, ikahiya rin niya tayo sa harapan ng Ama at ng mga anghel. At sasabihin niya sa atin, hindi kita nakikilala, lumayo ka. Subalit, ang sabi ng Biblia, I will honor those who honor me. Aking pinaparangalan ang mga taong nagpaparangal sa akin. So, sino yung mga taong nagpaparangal kay Kristo Jesus? Yung mga taong ipinakilala siya. Yung mga taong itinataas siya. Yung mga taong ipinagmamalaki ang kanyang salita at kung sino siya. So mga kapatid, kapag tayo ay nagbibigay ng karangalan sa Diyos, anong sabi ng Biblia? Pararangalan din niya tayo. Anong ibig sabihin ng pararangalan? Itataas niya tayo. Bakit? Dahil sa itinaas mo ang Panginoon sa harap ng mga tao, hindi mo siya ikinahiya, itataas ka rin niya. Kapag ipinagmamalaki mo ang Panginoon sa mga tao, na hindi mo siya ikinahiya, ipagmamalaki ka rin niya sa harap ng ating Ama at ng mga anghel pagdating ng panahon. At hindi lamang yon, kapag ipinagmalaki mo ang ating Panginoon, ikaw ay kanyang kalulugdan at pagpapalain. At sasabihin niya, ito ang minahal kong anak na siyang lubos kong kinalugdan. Sapagkat tayo, nung tayo ay tumanggap at nanalig kay Kristo Jesus, tayo ay ginawang anak ng Diyos. At dahil sa tayo mga anak, sinasabi natin sa mga tao kung sino ang ating Ama, kung sino ang ating Panginoon, kung sino ang ating Diyos. At mga kapatid, ulitin ko, ang taong nagbibigay karangalan sa Diyos ay kanya rin namang pinararangalan. So what does following Christ mean? Number 1, following Christ means loving Him more than yourself. Number 2, following Christ means loving Him more than material goods. At pangatlo, we are not ashamed because Christ is our treasure. Ang ating Panginoong Hesukristo ang ating yaman. Kapag ikaw ay pinagharian ni Kristo, nasa iyo ang kayamanan at mayaman ka. Pero ang mga taong hindi pinagharian ni Kristo Jesus, kahit na sila ay ubod ng yaman, maraming salapi, maraming ari-arian, subalit wala sa kanila si Kristo, ang kanilang puso ay pulubi. Sapagkat darating ang panahon, pag namatay sila, bankrupt sila. Bakit? Iwanan nila ang lahat ng kanilang ari-arian sa lupa at sila ay papunta sa impyerno o sa dagatang apoy. Mababankrupt na sila, maghirap pa sila ng walang hanggan. Subalit, ang mga taong pinanahanan ni Kristo Jesus, pag nawala sa lupa at saka pa lang sila maggamit ng tunay na kayamanan, ano yung tunay na kayamanan? Sila ay magmamana ng mga kayamanang mula sa ating Diyos.
at sila ay mayaman. Bakit? Kasi si Kristo na nasa kanila, yun ang yaman ng bawat tao. So we are not ashamed because Christ is our treasure. In the same way, ang mga taong ipinagmamalaki ang Panginoon, tayo rin naman ang treasure ni Lord. So we are God's possession. We are His treasure. So mga kapatid, what does it mean to follow Christ? Sumunod tayo sa Panginoon, i-deny natin ang ating sarili, i-deny natin ang mga bagay dito sa lupa, at huwag natin ikahiya ang ating Panginoon. At pagdating ng ating Ama na sa langit, pagdating ng tayo ay haharap sa Ama, sa mga anghel sa langit, tayo ay Kanyang pararangalan at ipagmamalaki. Kung dito sa lupa, pinararangalan natin siya at pinagmamalaki. So, salamat po mga kapatid sa inyong panonood at pakikinig sa sandaling ito, at ang aking dalangin na tayo ay sumunod sa Panginoon 100%. Manalangin po tayo, idalangin natin na tayo ay makasunod sa Kanya. Kasi sa ganang ating sarili, hindi natin kayang sumunod on our own. So sandaling ito, sumunod po kayo sa maikling panalangin at itaas natin ang ating kamay, sabihin natin, Panginoong Jesus, nakataas po ang aking mga kamay, tanda ng pagsuko sa inyo. Ngayon, o aming Panginoon, nakapag-desisyon na ako na ako'y susunod sa inyo anuman ang nais niyo sa buhay kong ito. Binibigay ko na sa inyo ang aking buhay. At narito, Panginoon, tulungan niyo po akong sumunod sa inyo hanggang sa wakas ng aking buhay, sapagkat nalalaman ko na ang pagsunod sa inyo ay hindi kawalan, kundi ang pagsunod sa inyo ay ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan at ng kayamanan na inyong inihanda para sa mga taong hindi nag-atubiling sumunod sa inyo. O Panginoon, narito ang buhay kong ito, pagharian po ninyo, gamitin po ninyo ako, alang-alang sa inyong kalawalatian at karangalan, mula ngayon at magpakailanman. Ito pong aking panalangin sa inyong pangalan. Amen at amen. So mga kapatid, ako na lang po ang manalangin. O aming Diyos na nasa langit, aming Ama, tinataas ko po sa inyo ang lahat ng mga nakikinig ngayon at nanonood. Ang aking dalangin din po, Panginoon, na tulungan niyo po ang bawat isa na makasunod sa aming Panginoong Kristo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mag-respond sa kanyang panawagan, sapagat ang pagsunod sa inyo ay siya pong pagtatagumpay sa buhay na ito. Ang pagsunod sa inyo, Panginoon, ay ang pagkamit ng kayamanang hindi nasisira at hindi nawawala. Kaya po aming Ama, aking dalangin, ipuin niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po sila, at tulungan niyo po sila, na kung ano man po ang kalooban niyo para sa bawat isa sa amin, ay mangyari nawa sa pangalan ni Kristo Jesus. At aming Ama, dalangin ko po, pagpalain po niyong lahat ang mga nakikinig, ang iyong biyaya nawa ay managana sa bawat isa aming Ama, at ang bawat pamilya nila ay inyo pong ingatan, inyo pong lingapin, at inyo pong pagpalain. Salamat po Ama, ibinibigay namin sa inyo ang pagkakatiwala sa aking mga kapatid na nanonood at nakikinig ngayon. Ang aking dalangin, O Panginoon, ang kalooban nawa ninyong maganap sa kanilang buhay. So Father God, sa mga may sakit na nakikinig ngayon at nanonood ngayon, hangad ko Ama ang kanilang kagalingan. Anumang uri ng sakit o karamdaman na mayroon sila, dalangin ko po ang kagalingan. Igaw niyo po sa kanila sa pangalan ni Kristo Jesus. At aming Ama, I declare healing and I speak healing in the name of Jesus Christ sa may sakit. At sa mga may problema, Panginoon, kayo po ang hipo sa kanila. Sapagkat kayo po ang nagsabi, magsilapit kayo sa akin, kayo mga napapagal at nabibigat ang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Aming Diyos, ang pagkakaroon ng solusyon sa aming mga problema at dalahin ay nasa inyo. Kaya po dalangin ko po, ng aking mga kapatid na may problema ay lumapit sa inyo, Panginoong Jesus, ng buong puso, sapagkat kung magkagayon, sila po ay makakasumpong ng kapahingahan at solusyon sa bawat problema po nilang dinadala. Salamat po sa araw nito, gabing ito, napabot ko sa inyo ang aking papuri at pasalamat
ang pagluwalhati, ang pagdakila at ang pagsamba sa pangalan ni Kristo Jesus. The Lord will bless you and protect you. The Lord smile on you and be gracious to you. The Lord show you His favor and give you His peace. In the name of Yeshua the Christ, my Lord, ang lahat ay magsabing Amen and Amen. Salamat po mga kapatid muli sa inyong pakinig at panonood. At nawa napagpala po kayo sa mga salita ng Diyos. Muli, magkita-kita po tayo next week. Shalom.